Samantala, nananatili pa rin nakabinbin sa ngayon ang kontrobersyal na Cabral Files sa tanggapan ng Ombudsman. Nagpatawag ng pulong ang One Rider Party List sa partners nitong motorcycle riding apps kasunod ng mga krimen laban sa motorcycle taxi riders. Ayon kay One Rider Party Representative Rods Gutierrez, napag-usapan sa pulong ang ilang pagbabago sa polisiya gaya ng passenger verification at paglalagay ng SOS help button para mapaigting ang seguridad sa ginagamit nilang motorcycle riding apps. Yung baseline inclusion of verification po ng ating mga passengers, which include the government ID po para talagang kilala, not really kilala, pero ma-identify po yung mga pasahero natin. Hindi kasi yan! Bumalik ka ron, ikot ka ron. Sinalubong ng rider na ito ang bus na bumabaybay sa EDSA busway. Kuha sa video na pinipilit nitong gumilid upang palusutin ang bus pero iginiit ng bus driver na hindi ito magkakasya. Pero nakipagmatigasan ang rider kahit paulit-ulit na ang bus driver sa pagsasabing hindi uubra ang gusto nito. Hindi kasi yan, sir, hindi kasya. Pasabitan dito, hindi kasya. Ikot na lang kayo, ikot kayo ron. Hindi kasi yan. Hindi kasi yan, hindi kasya, oh. Katama ako rito. Sa itsura at galaw ng rider, naghinala ang driver ng bus na nasa impluensya ito ng alak. Makikita naman ang suot nitong uniforme na kulay asul, kapareho ng uniforme ng mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Giniit ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi nila kukonsintihin ang ganitong gawain sa kanilang mga tauhan. Pinatawan ng 5,000 pisong multa si Tablan dahil sa iligal na pagdaan sa busway at papatawan pa ng dagdag na administrative sanction. Walang sinisino ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga iniimbestigahang opisyal ng bansa na nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon. Kamakailan, itinalaga si dating Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman bilang Chief Executive Officer o CEO ng isang government-owned Islamic bank. Para kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi ibig sabihin ng bago nitong posisyon na absuelto na ang dating kalihim sa investigasyon. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe, definitely. Maging sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na una nang nasangkot sa mga anomalya ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, maraming ebidensya ang pumapasok sa kanilang tanggapan. Ngunit kailangan pa rin isa-isa itong masuri upang matukoy kung talagang magagamit sa hukuman. Flood control project ng pamahalaan, bagay na matagal na nilang itinatanggi. Samantala, isa sa itinuturing na magagamit na ebidensya sa flood control scandal ay ang tinaguriang Cabral Files ni yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, hindi na ito masasabing matibay na ebidensya ngayong wala na ang may-ari ng naturang files. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Nagpapatupad na ng mahigpit na sanitation at hygiene protocols ang pamunuan ng Bureau of Correction sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Ito ay matapos makapagtala ng kaso ng amoebiasis sa loob ng piitan. Sa tala ng Bucor, mula Enero hanggang Hunyo nitong taon, umabot sa 75 persons deprived of liberty o PDL ang nagkaroon ng amoebiasis. 72 sa mga ito ay mula sa Reception and Diagnostic Center o RDC, 2 naman ang galing sa medium security at isa ang galing sa maximum security camp. Iginiti Senator Alan Peter Cayetano na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang tumutol sa panukalang magbigay ng 10,000 pisong ayuda noon sa mga kwalipikadong benepisyaryo para makabawi sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa kanyang Facebook live stream, sinabi ng senador na kaya naman umano ng budget na pondohan noon ang nasabing ayuda dahil umaabot sa 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos ang inilalaan ng pamahalaan taon-taon para sa iba't ibang assistance programs. Ang pahayag ni Senator Cayetano ay kasunod ng pinalawig na uplift package ng pamahalaan na magbibigay ng cash aid sa mga mahihirap na apektado ng tensyon sa Middle East. So noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Natapos na kahapon ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa special election sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, si incumbent Mayor Jennifer Barsaga, ina ni dating Representative Kiko Barsaga, ang huling naghain ng kandidatura kahapon. Ang huli pong nag-file ay si Jennifer Austria Barsaga, ang nanay po ni former Congressman Kiko Barsaga.
5 po ang tinanggap na certificates of candidacy ng ating Cavite office. Nasa 5 ang tumakbo para sa gaganaping halalan sa darating na August 29 upang punan ang nabakanting pwesto ni Kiko Barsaga. Paliwanag pa ng komisyon, maaari pang may maghain ng petisyon upang kansilahin ang COC o idiskwalipika ang isang kandidato. National Government. Muli namang naglabas ng lava ang Mayon Volcano gabi ng Biyernes, batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Nangyari ito sa pagitan ng alas 9:30 hanggang alas 11:30 kagabi. Sa ngayon, nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 3 sa paligid ng bulkan at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang southern Mexico nitong Biyernes. Naitala ang sentro ng lindol 125 kilometers mula sa timog kanluran ng siyudad Hidalgo, Chiapas. Agad na nagpatupad ng emergency evacuation sa mga gusali at bahay kasunod ng tsunami alert sa mga baybayin maging sa kalapit na bansang Guatemala. Naglabas ng ultimatum ang Iran laban sa Estados Unidos kasunod ng mga pag-atake nito sa mga kritikal na infrastruktura ng Iran at mga pasilidad ng sibilyan sa bansa. 2 o 3 araw lang kung magpapatuloy sa agresyon ng Amerika, hindi lang gaganti, kundi maglulunsad na ang Iran ng opensiba sa lahat ng pasilidad ng Amerika sa Gulf region. Ito ang banta ni dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Commander Mohsen Rezai na ngayon Security Advisor ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Bilang kinatawan ng Iranian government, dinalaw ni Iran spokesperson Fatemeh Mohajirani ang Khuzestan province upang i-assess ang antas ng pinsala. Ito ang lugar na pinaka-pinupuntirya ngayon ng Amerika. Tiniyak nito ang suporta ng pamahalaan sa mga residente sa South Iran na itinuturing na lifeblood o buhay ng ekonomiya, kultura at depensa ng Iran. Inuulat ng international media ang pag-usad ng mahigit 50 US warplanes sa base ng Amerika sa Jordan para sa refueling, indikasyon ng isang malaking plano ng pag-atake. Patuloy rin ang pagkilos ng mga tropa ng Amerika sa Strait of Hormuz upang pigilan ang mga barkong konektado sa Iran. Batay sa impormasyon, isa sa planong puntirehin ng Amerika sa susunod na mga araw ay ang nuclear facilities ng Iran at pagbomba sa Pickaxe Mountain sa Zagros kung saan naroon ang underground site ng uranium deposit ng Iran. Bukod dito, napapabalita rin na hinikayat ng Amerika ang mga puwersa ng Iraqi Kurdistan Forces upang lumaban sa Iran. Dahil dito, binomba ng Iran ang isang lugar sa Iraq na nagsisilbing warehouse ng armas ng grupo. Sa kanyang pinakahuling talumpati, nagpaiwatig si Trump na sandaling panahon na lang ang itatagal ng giyera nito sa Iran at makahulugan nitong ipinahayag na makukuha na rin nila ang inaasahan nilang resulta. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Pansamantalang itinigil ng pamahalaan ng Canada ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon sa ilalim ng Parents and Grandparents Program o PGP. Ang hakbang ay bahagi ng layuning mapanatili ang maayos na immigration system ng bansa. Ayon sa Canadian government, ipoproseso muna nila ang mga nakahanay na aplikasyon para sa mas mabilis na aprobal. Lilimitahan na rin ng Canada sa 15,000 individual ang bibigyan ng permanent residence kada taon simula ngayong 2026. Philippine National Police General Hospital kinumpirmang posible nang makabiyahe si Senator Rodante Marcoleta. Medical condition ng mampabatas maayos na. Sinagot ko na po yan last time po nung nasasabitan ko kayo. Free to travel naman. Paglalatag ng testigo at ebidensya, hindi apektado dumaluman o hindi si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Regardless of who will be there, the respondent or anyone else, the strategy of the prosecution remains the same, that we will present evidence in a proper and efficient and effective manner. Prosekusyon handa umanong mag-adjust para mapaikli ang proceedings ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Public peace and order, sir. Bagong appointment ni former Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nangangahulugang absuelto na ito sa kaso ayon sa palasyo. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, inaabsuelto. O inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. Bias sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte na ispatunayan ng depensa. It goes into bias, basically, because then now the report is questionable. But whether we were able to establish bias once again is not something for us to say in the media because it would be unfair to the other party. Kaya po importante yun because obviously bias affects everything that goes on in an investigation.